Balikan po natin yung pagkakapatay dun sa dalawang miyembro ng Osamis Group. Hindi po yun ang unang pagkakataon na may mga suspect sa isang krimen na namatay habang hawak sila o nasa pangangalaga sila ng pulisya. Kaya ang Commission on Human Rights magsasagawa raw ng sarili nilang investigasyon. Nakatutok si Maris Umali. Ang inihiling ko lang po, na wag lang po akong saktan. Yun lang po ang inihiling ko. Human rights, sana masusundan ako palagi. Human rights, masusundan ako palagi. Hindi naman ako tatakas. Gusto ko makausap yung mama ko. Yun lang po inihiling ko. Mama ko po, gusto ko makausap. Mahal ko sa buhay. At saka susundan ako ng human rights. Ang hinihiling ko, wag lang po nila akong sasaktan. Susundan nyo lang po. Naiyak pa ang itinuturong pinuno ng Osamis Robbery Group na si Ricky Cadavero alias Kambal na makausap namin ilang minuto bago lisanin ng kanilang convoy ang Camp Crame. Kinagabihan, napatay siya at ang kasama arestadong si Wilfredo Panugalinga alias Kulot habang nasa kustudiya ng mga pulis. Kaya ang Commission on Human Rights gustong mag-imbestiga. Lalo't ayon sa pulisya, tinangka silang agawan ng baril ng dalawang suspect. So napakahirap paniwalaan. Paano mo paniniwalaan sa pulis nangyari yan? Unang-una, they have a long background, no, of violations of the rules of engagement. Nagpapakita lamang ng pagiging inutil ng pulis kung totoo man ito na talagang inagaw. Hindi ito ang unang pagkakataon kung kailan may namatay na suspect habang nasa kustudiya na ng pulisya. Marso noong nakaraang taon, nadakip ng mga pulis ang dalawang suspect sa panggagahasa at pagpatay sa isang batang 7 taong gulang sa Santa Mesa, Maynila. 3 araw pa lang ang nakalilipas, napaulat na patay ang dalawang suspect. Nakipag-agawan daw sila ng baril sa mga bantay nilang pulis sa loob mismo ng headquarters ng Manila Police District. Pebrero noong 2012, dinakip ang Chinese national na ito na nakuna ng CCTV na sinagasaan at pinagsasaksak ang kanyang kasintahan sa Maynila. Pero makalipas ang ilang linggo, habang dinadala sa piskalya ang suspect, inagaw daw nito ang baril ng kanyang police escort at saka nagbaril umano sa sarili. Noong 2010 naman, nadakip sa isang enkwentro ang umunoy leader ng isang carnapping group na si Ivan Padilla. Nakilala ang grupo ni Padilla sa pagkarnap umano sa sasakyan ng ina ng aktor na si Derek Ramsey at sasakyan ni dating Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo. Naisugod pa sa ospital si Padilla matapos umanong makipagbarilan sa pulisya pero agad din siyang binawian ng buhay. Ngunit lumabas sa autopsy na hindi tama ng baril kundi asphyxiation na ikinamatay ni Padilla. Pinaka-di malilimutan na marahil ang kaso ng mga naarestong miyembro ng Kuratong Baleleng Group na napatay naman habang nasa kustudiya ng Presidential Anti-Crime Commission o PACC at pulisya noong 1995. Sabi ng CHR, pananagutan ng mga pulis ang mga hawak nilang suspect o akusado kaya't kailangan silang mapanatiling buhay habang nasa kanilang kustudiya. Pag hindi sila nagtitiwala sa sarili nilang mga the agents of the state, yung mga pulis, natatakot sila na kung nasa kamay sila ng pulis, baka mamatay sila. At yun na nga yun nangyari. Kung namang nagsalita siya ng gano'n, takot na siya. Is a strong statement, is a telling statement on the kind of fear our citizens face, or even the accused, even criminals, yung ganyan, in the hands of the policemen. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras.